Mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Babala ng Biblia at aral ng Stoic nagigising sa iyong konsensya. May mga bagay tayong ginagawa araw-araw na akala natin ay normal lang. Pero, tahimik tayong nilalayo nito sa Diyos. Hindi lahat ng masarap sa pakiramdam ay tama. At hindi lahat ng uso ay kalugod-lugod sa Kanya. Sa video na ito, pagsasamahin natin ang mga babala ng Biblia at ang malalim na aral ng Stoic philosophy. Hindi para husgan ka, kundi para gisingin ang konsensya mo. Kung handa kang magbago, makinig ka hanggang dulo. Mga bagay na bawal at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Number 1. Kayabangan at pagmamataas. Ang kapalaluan ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuwal. Kawikaan 16:18. Ayaw ng Diyos ang pusong mataas ang tingin sa sarili. Kapag iniisip mong hindi mo na kailangan ng Diyos o ibang tao, doon nagsisimula ang pagbagsak. Sa Stoic view, ang ego ang ugat ng kaguluhan sa loob. Sabi ni Marcus Aurelius, kung kaya mong maging mapagkumbaba, doon ka nagiging tunay na malakas. True strength is humility. At number 2. Pagsisinungaling at panlilinlang. Ang sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kawikaan 12:22. Kahit maliit na kasinungalingan, unti-unti nitong sinisira ang karakter mo. Hindi ka pwedeng maging malinis sa harap ng Diyos kung sanay kang magsinungaling sa tao. Para kay Epictetus, ang taong walang integridad ay alipin ng takot. Takot na mabuking. Takot sa katotohanan. At number 3. Galit, puot at paghihiganti. Ang taong magagalitin ay gumagawa ng kamangmangan. Kawikaan 14:17. Hindi mo makikita ang Diyos sa pusong puno ng galit. Ang galit ay parang apoy. Ikaw muna ang sinusunog bago ang iba. Sabi ni Seneca, ang galit ay pansamantalang pagkabaliw. Kapag galit ka, hindi ikaw ang may kontrol, kundi emosyon mo. At number 4. Pagnanasa at maruming isip. Sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao nanggagaling ang masasamang pag-iisip. Marcos 7:21. Hindi lang gawa ang tinitignan ng Diyos, pati iniisip mo. What you tolerate in your mind will eventually appear in your actions. Stoicism teaches self-mastery. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, kahit anong kalayaan ay magiging kulungan. At number 5, pagiging saking at pagmamahal sa pera. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. 1 Timoteo 6:10. Hindi masama ang pera, pero masama kapag pera na ang Diyos mo. Kapag salapi ang sentro ng buhay mo, mawawala ang kapayapaan mo. Ang tunay na mayaman ay kontento. Ang sakim, kahit maraming pera ay laging kulang. At number 6, kawalan ng pagsisisi at matigas na puso. Ang nagtatakip ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa. Kawikaan 28:13. Hindi mo kailangan maging perpekto, pero kailangan mong maging mapagsisi. Ayaw ng Diyos ang pusong ayaw umami ng mali. Ang turo ng Stoics, tanungin ang sarili gabi-gabi, anong mali ang nagawa ko? Ano ang pwede kong itama bukas? Hindi ka pinapanood ng Diyos para hulihin ka. Pinapanood ka niya kasi mahal ka niya. Pero ang pagmamahal na walang katotohanan ay hindi totoong pagmamahal. Kung may mga bagay sa buhay mo na alam mong mali, hindi ito para ipahiya ka, kundi para iligtas ka. Kung may isang bahagi ng video na tumama sa puso mo, huwag mo itong baliwalain. Share this video not para magturo ng mali ng iba, kundi para maalala nating lahat ang tama. Don't forget to like and share at subscribe.
Kung gusto mo ng mga content na gumigising sa konsensya, nagpapalakas ng loob at naglalapit sa Diyos, this is not just content. This is a reminder for the soul. Share it. Someone else might need this reminder today.